again. Mga kapatid, ang ibig sabihin, ang born again po, hindi religion, ha? Amen? Sabi nga nung question ni Kuya Elmer, sabi niya, posible ba na may mga nag-church na hindi born again? Sana hindi, no? Sabihin mo, sana hindi. Sana lahat tayo dito born again. Dahil sabi ni Jesus sa John 3:3, maliban na ang isang tao ipanganak na muli, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ibig sabihin po noon, yung ipanganak na muli, pag tinanggap natin si Jesus sa buhay natin, nababago ang buhay natin. Ang dating ninanais natin ay para sa atin. Ngayon, ang ninanais natin para kay Jesus. Amen po ba? Amen? Palabahan po natin ating Panginoon. Praise God! Praise God! Praise God! Amen. Taas nga po ang kamay ng ninanais para kay Jesus. Taas nga ang kamay. Sabihin nga natin, thank you, Lord. Ang aking buhay ay binago mo. Thank you, Lord. Ang aking espiritu ay naipanganak mo. In Jesus' name. Amen. 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 Palapakan natin ating Panginoon. Praise God. Yun ang ibig sabihin po ng born again. Born again is not a religion, but it's an experience with God. Amen? Kahit anong religion ka, pwede kang ma-born again. Amen? Dahil si Jesus ay walang pinipiling tao. Amen po ba? Yung napako sa krus. Natatanda nyo, napako sa krus. Dalawa, yung isa sabi niya kay Jesus, Jesus, kung ikaw ang anak ng Diyos, bumaba ka. Sabi niya sa Luke chapter 23, iligtas mo yung sarili at iligtas mo rin kami. Sabi niya, yung isa, yung nasa kaliwa, sabi niya, tumigil ka dyan, matakot ka sa Diyos. Tayo, sabi niya, kaya tayo, napako sa krus, magnanakaw tayo. Caught in the act, magnanakaw. Kasi noong unang panahon, mabilisan ang paglilitis, 24 hours, tapos na ang paglilitis. Parang kay Jesus, di ba? 2 days lang. Tapos na sentensyahan si Jesus. Crucifixion. Napako tayo sa krus kasi magnanakaw tayo. Pero ang taong to, sabi niya, wala siyang kasalanan. Imagine, sinabi niya yun. Tapos sabi niya, Jesus, alalahanin mo po ako kapag ikaw'y nasa iyong kaharian na. Anong sinabi ni Jesus sa kanya? Sabi pa niya, oo, sabi niya, ngayon din, sinasabi ko sa iyo, isasama kita sa aking paraiso. Ano bang relihiyon ng taong yun? Parang wala naman sinabi. Ang sinabi lang sa Bible, magnanakaw siya. Amen po ba? Kahit na ano ka pa, kapag lumapit ka kay Jesus, hindi ka niya tatanggihan. Amen po ba? Palapakan po natin ating Panginoon. Praise God! Amen! Praise the Lord! Ang maging panalangin, sabihin nga natin, mamuhay ayon sa katwiran ng Diyos. Amen? Anong ibig sabihin ng seeking first God's kingdom? Ayan po, mabuhay ng marangal ayon sa kanyang salita. Ang ibig sabihin ng seek first God's kingdom and His righteousness ay bawat hakbang at desisyon ng ating buhay. Basahin mo natin malakas. Lord, nais ko po ang nais mo sa buhay ko. Iparanas mo ang kapangyarihan mo sa sandaling ito. Ito ang maging panalangin po natin. Amen po ba? Amen? Amen. Alam niyo po, mga kapatid, pag tinitignan tayo ng Diyos ngayon, tuwang-tuwa siya. Tuwang-tuwa po siya. Nararamdaman ko ang galak ng Panginoon. Kasi tayong lahat, hindi pantay-pantay yung estado natin sa ating buhay. Pero sa harap ng Diyos ngayon, lahat tayo nagsasabi, Lord, gusto ko, sakupin mo ang buhay ko. Amen po ba? Malampakan po lahat ating Panginoon. Praise God. Amen. Ilan sa mga panuntunang ibinigay ng Panginoon ay ang mga ito, no? Okay, magbibigay na ako ng dalawa, mga kapatid, no? Bibilisan ko lang. Ano ang panuntunan para isa-isang mapagtagumpay na buhay? Sabihin nga natin, mapagtagumpay na buhay. Number 1,
Ito po, sabihin natin, number 1, worship the Lord your God. Sabihin mo sa iyo, worship the Lord your God. Amen. Bibilisan ko. Worship is giving reverence. Amen. You are ready to give your best time. Ano pa po? Ang paglalaan ng mahalagang oras ay pagpapakita ng kahalagahan ng pinaglalaanan mo. Amen po ba? Yung mga, sabi nga, love spells T-I-M-E, sabi ng iba, no? Dahil kapag mahal mo, may oras ka. Amen po ba? Sa Diyos, kapag sinabi natin, Lord, I love you, ibig sabihin, Lord, I'm ready to give my best time for you. Amen? Bakit tayo nandito? Sunday. Pwedeng magpahinga, pwedeng family bonding, no? Pwedeng mag-mall. Pero bakit natin inuna ang Lord? Sabihin mo sa iyo, kasi mahal natin ang Diyos. This is worship. Amen? Kaya sabi ko sa inyo kanina, tuwang-tuwa ang Diyos kanina sa atin ngayon kasi inuna natin siya. Amen po ba? Maraming mga tao nasa biguan. Maraming mga tao nasa sabungan. Aga-aga sumisigaw, Lodges, tama ba yun? Lodges. Ayan, time is up na lang ako. Ayan, diba? Sa puti, sa pula. Pero dati yung sinisigaw natin, Jesus is Lord. Sino hindi matutuwa nun? Amen po ba? Palapakan po natin ating Panginoon. Praise God! Amen! Bilisan ko na po. Parang sinasabi mo na, Lord, ikaw lang ang paglalaanan ko ng aking pagsamba. Ang aking mahalagang oras ay bibigay ko sa iyo dahil karapat-dapat po ba ang Panginoon? Amen? Ito ang blessing. Paano ka magiging mapagtagumpay kapag nag-worship ka sa Lord? Kasi meron palang blessing kapag nag-worship ka. Ano yung blessing? Sabi ng Exodus chapter 23, verse 24 and 25, worship the Lord your God, and number 1, His blessing will be on your food. Amen? Sabihin nga natin, God will bless your food. Amen? Anong ibig sabihin ng God will bless your food? Sabi sa Psalm 23, you shall not lack anything. Amen po ba? Hindi ka magkukulang. Kayo po ba ay naranasan nyo ng magutom? Naranasan natin magutom. Pero kapag ang Diyos ang ginawa mong pastol, ang pangako ng Diyos, hindi ka pagkukulangin. Amen po ba? Amen? Dati, nung bata ako, ang inuulam po namin, talagang literal, toyo at saka mantika. Nag-uulam ba kayo nun? Amen? Pero ngayon, hindi na ako nag-uulam ng gano'n. Oo, laging masarap. Actually, nangihinayang po ako sa ulam ko ngayon. Kasi mas marami yung ulam kaysa kanin. Dahil nung bata ka, tatago ko pa yung ulam sa ilalim ng kanin. Kapag wala nang ulam yung mga kapatid ko, saka ako ilalabas. Uy, may ulam pa ako. Ganun po. Basta isang piraso lang yun. Alam nyo, hindi po ako nag-exaggerate, no? 3 itlog nun sa amin, 10 kami magkakapatid. Isang rino, alam nyo yung rino? Liver spread, 10 kami magkakapatid. Hati-hati kami. Isang tuyo, 3 kami maghahati-hati. Minsan ang ulam namin, gatas ng tigre. Jay, alam mo ba gatas ng tigre? Pamangkin ko po si Jay. Gatas ng tigre, ang ibig sabihin noon, tubig at saka asin. Gatas ng tigre. Pagkatapos mong kumain, magiging tigre ka. Kasi bakit ganito pagkain natin? Alam niyo po, mga kapatid, ganun kahirap, pero ngayon, hindi na natin nararanasan yun. Amen po ba? Alam ba natin, Panginoon? Praise God! He will bless your food and your water. Anong ibig sabihin nun? Your food will not cause sickness. Amen? Hindi ka, pag ikaw ay pinagpala ng Diyos sa pagkain mo, yung pagkain kinakain mo, hindi magkukos ng sickness sa katawan mo. Amen po ba? Paliban na lang na alam mo ng bawal, kakainin mo pa. Amen? Bawal ang mantika, bawal yung mataba,
Kapag kinain mo talaga yun, parang sinasabi ko, Lord, okay lang sickness sa akin. Pero hindi po yun okay, amen? Ingat tayo sa ating mga kinakain. Ako po, kinakain ko ngayon halos walang asin. Halos walang asin. Sabi ko sa misis ko, di bali mo, huwag mo nang lagyan ng asin, huwag lang akong kakain ng maalat. Mas masarap pong kumain nun. Amen? Yung ikaw maglalagay ng asin. Kasi dapat, ano din sa katawan kasi yun, yung sodium, nakakapagtaas ng blood pressure. Okay, ano pang pangako ng Diyos? God will take away sickness. Pag nag-worship ka sa Panginoon, mga kapatid, totoo yun. Pag ikaw ay nag-worship sa Panginoon, tatanggalin ng Diyos ang sakit at karamdaman mo sa katawan. Amen po ba? Pero subukan ninyo, pero huwag nyo subukan lang. Na huwag mag-worship sa Panginoon pag Sunday, ihina ang katawan niyo. Amen? Ihina ang katawan mo. Mararamdaman mo ang mga sakit. Kasi kapag nasa presensya ka ng Diyos, nawawala ang mga sakit. Amen? Palapahala natin Panginoon. Praise God. Ito, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, remember the Sabbath day by keeping it holy. Amen po ba? Sabihin mo, keeping it holy. Yun ang ibig sabihin, worship the Lord. Amen po ba? Worship the Lord. Sabihin, worship the Lord. Ang Diyos, ang para sa Diyos ay ilaan mo para sa Panginoon. Amen po ba? Palapakan po natin ating Panginoon. Amen? Praise God, praise God. Okay. Ano pa pong pangako ng Diyos? Ito, none will miscarry or be barren in your land. Ang kilid natin to, Lord, pangako mo ito na kapag nag-worship ako sa inyo, walang magiging bahog sa aking tahanan. Amen? Kaya kapag hindi ka pa nagkakaanak at worshiper ka ng Panginoon, Lord, pangako mo po ito, inaangkin ko ito. Amen po ba? Amen? Kami po, 6 years kami hindi nagkaanak ng misis ko. Imagine. Pero nung nagkaanak po kami, the best naman ang binigay ng Diyos. Amen? The best, ibig sabihin, hinahanda lang ng Diyos yung the best para sa atin. Amen po ba? Palapakan po natin ating Panginoon. This is God's promise. Amen? At ang pangapat na pangako ng Diyos kapag nag-worship tayo, God will give you a long life. Sabihin nga po natin, long life. Long life. Amen? Long life. Pangako din ng Diyos yan. If you are a worshiper of God, God will bring you and give you a long life. Hindi lang long life. Sabi ng Panginoon, long and satisfied life. Amen? Praise God. Okay, diretso ko na po, no? Ayan. Why do we go to church? Sabihin mo sa iyo katabi, why do we go to church? To worship. Amen? Okay, may narinig kasi ako, sabi niya, sabi daw ng kaaway sa kanya, bakit ka mag-church? Okay na naman ang buhay mo. Mga kapatid, mas lalo kang mag-church kasi okay ang buhay mo. Amen po ba? Huwag kang mag-church kapag hindi lang okay ang buhay mo. Kasi kapag ganoon, laging magiging hindi okay ang buhay mo. Kasi pag okay, hindi ka naman mag-church, hindi na naman magiging okay. Pero pag okay ang buhay mo at nag-church ka, lalong magiging okay, pa-okay ng pa-okay. Dahil ang buhay na nasa Panginoon ay paganda ng paganda. Pabuti ng pabuti at payaman ng payaman. Totoo po yun. Amen? Dahil walang anak ng Diyos na gusto ng Diyos na maghihirap. Amen po? Palapakan po na natin Panginoon. Praise God. We worship because we want to bring God praise for His goodness and faithfulness. Amen. Last na po ito. Number 2, why? Or ano yung mga panuntunan para sa isang mapagtagumpay ng buhay? Number 2, sabi mo, obey God's word. Obey God's word. Ano ang mga God's word? Sabi sa Joshua 1:7-8, sabi ng Panginoon, Joshua, sabi ng Lord, do you want to be successful? Sabi ng Lord kay Joshua. Anong sabi ng Panginoon kay Joshua? Do you want to be prosperous? Joshua? Then, do not let this book of the law depart from your mouth. Sabi ng Diyos kay Joshua, meditate on it day and night,
so that you will be careful to do everything written on it. Then you will be prosperous and successful. Sabihin mo sa iyong katabi, do not let this book of the law, amen, depart from your mouth. Andito ang susi, mga kapatid. Andito ang susi ng isang buhay na kontento, mapagtagumpay, buhay na kasiyasiya. Amen po ba? Anong sinasabi ng salita ng Diyos? Do not let this book of the law depart from your mouth. Amen? Huwag niyong kakaligtaang basahin ang kaisa-isang aklat na iniwan sa atin ng Diyos. Amen? Alam ko, bawat isang tahanan sa atin may banal na kasulatan. Mga kapatid, huwag niyong gagawing display iyon sa bahay. Iyon ay gawin nating panuntunan sa buhay. Amen po ba? Amen? Palakpakan po natin, Panginoon. Amen. Tumayo po tayo lahat. Praise God. Praise God. Amen. Gusto po ba natin ng isang buhay na mapagtagumpay? Amen? Amen? Handa ba tayong unahin ang kaharian ng Diyos sa ating buhay? Handa po ba? Amen? Sabihin niyo po sa iyong katabi mula sa araw na ito, uunahin ko na ang kaharian ng Diyos. Hindi ko na uunahin ang ibang bagay. Dahil ang Diyos naman ang pinanggagalingan ng lahat ng mabuting bagay sa ating buhay. Amen po ba? Amen? Taas natin ang kamay. Let's sing one song. Hallelujah, Jesus. Katapatan mo, O Diyos, tunay dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapatid. Sa aking puso, Sa aking puso, sa aking buhay, sa aking buhay. Amen. Maburing pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, Panginoon, kay buti mo. ikaw lamang, Ikaw lamang ang tanging awitan kita at purihin, Panginoon, kay buti mo sa awitan ka. Ngayong oras na ito, mga kapatid, ipinapanaman ng Diyos ang kanyang kasiyahan sa buhay ng bawat isa sa atin na inuna siyang hanapin sa oras na ito. Ganon, natutuwa ang Diyos kapag nagdidesisyon tayo na, Lord, madami man akong alalahanin, gagawin ngayon. Pero dahil ikaw ang number one sa buhay ko, uunahin kita. That is seeking God's kingdom first and His righteousness. Lord, ito man ang gusto kong gawin, pero dahil alam kong mas maganda ang nais mong gawin ko, ikaw ang susundin ko. I will seek your righteousness, O God. Nagagalit ako sa kapwa ko, Panginoon. Lord, hindi ako gaganti.
dahil hindi mo yung kalooban. Ginawan man ako ng masama, Lord, hindi ako gaganti ng masama. Gagantihan ko siya ng kabutihan dahil ito ang iyong kalooban. That is seeking God's righteousness. Mga kapatid, kapag yun ang nasa puso natin, pinagmamalaki tayo ng Diyos. Sinasabi niya, tingnan mo ang lingkod ko ito. Nakikita ko kung gaano siya kamahal. Ngayong oras na ito, pinagmamalaki ka ng Diyos. At imagine na kapag linggo-linggo, yun ang nais mo sa buhay mo, Lord, uunahin kita. Kahit marami kong labahin, kahit marami kong gawain, uunahin kita sa buhay. Amen? Kahit maraming mga humakat lang sa akin, uunahin kita sa buhay ko. Dahil ikaw ang number one sa akin. Amen? Sige nga po, taas na natin kamay. Ulitin natin, Panginoon, kay buti mo, dakila ka. Yung bridge na. Panginoon, yes, kay buti mo sa akin, ikaw lamang. Ikaw lamang ang tanging mo sa sangbahin. Awitan, awitan kita. Sabi ng Panginoon, because you worship me, because you serve me, I will bless your food and your water. I will take away sickness from among you. None will miscarry or be barren in your land. I will give you a full lifespan. Sabi ng Panginoon, if you diligently obey the voice of the Lord your God, and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all nations on earth. All these blessings will come upon you and will accompany you because you obey the Lord your God. Because you seek first God's kingdom and His righteousness, all these things that you need and even these things that you desire will be added unto you. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. 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 The best of all praise to God. Hallelujah. Praise the Lord. Bisa ba natin palampakan ng ating Panginoon? Tunay nga po na napakabuti po ng ating Diyos. Ang pangalan ni Jesus ay sapat na higit pa sa pagpapala na ipagkakalog mo sa ating buhay. Amen. Pagpapala mo'y dahilan, itatanamot sa pangangin, pagkat naririyan ka palagi,
Sa